Tuloy-tuloy ang legal battle ng estranged couple na sina Raymart Santiago at Claudine Barreto. Last Tuesday, October 8, muling nagharap ang magkabilang kampo sa Marikina RTC. Naroroon si Claudine kasama ang kanyang pamilya at legal counsel. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging ang mga lawyers lang ni Raymart ang dumalo sa nasabing hearing. Kasi we filed the counter affidavit 2 weeks ago. They'll just file their reply. Hindi yun mapanina and it's not an expose, it's the truth. Those are statements of facts. We have evidence to prove otherwise. So we have evidence to support the statements that we made in the counter. We have already filed our reply affidavit and we have already included as our evidence for the physical abuse. Of course, we included all the medical certificates of Claudine when she was mauled by the respondent. For the sexual abuse, we already indicated therein the acts made by the respondent. For the psychological abuse, we have included the affidavits of the family members, including that of Tita Inday, Tito Mike, and Sister Mitzi. And for the economic abuse, we have our witnesses, our best witness is Raymart himself. It is the trust fund of the children na winidraw niya eh. It doesn't really matter na isinauli niya ang supposedly share ni Claudine. It doesn't really work that way. If you snatch a cellphone, hindi naman ibig sabihin, bati na tayo pag binalik ko sa'yo eh. There is economic abuse here and Raymart has repeatedly admitted the same in his counter affidavit. Ang tinutukoy na pag-withdraw ng pera ni Raymart sa joint account ng mag-asawa ay nangyari noong October 2011. Naglabas naman ng pahayag ang legal counsel ni Raymart bilang sagot sa isyong ito, and we quote, "There is no trust fund to begin with. The funds that Raymart withdrew were under a joint account in their names. He returned half of it to Claudine the next day." Unquote. Samantala, nanghinga ng pahayag ng media ang mag-asawang Miguel at Inday Barreto tungkol sa kontrobersyal na pahayag ni Gretchen tungkol sa di umano'y pagkakalulong ni Claudine sa bawal na gamot. Ito ang kanilang nasabi. Comment. Ay, hindi na. Manhid na ako ron. Kay Gretchen. Usap po kayo ni Gretchen? Ay, hindi na kami nag-usap. Pinaplano ba ng kampo ni Claudine na sampahan ng kasong libelo ang kapatid na si Gretchen? No comment. We will think about it first. As I've said during the press con, we do not want to file cases just because we want to file cases. Samantala, nitong nakaraang Huwebes ay nag-file ng kanilang counter affidavit ang kampo ni Claudine hinggil sa kasong pagnanakaw o theft na isinampa ng kanyang dating personal assistant na si Desa Candelario Patilan noong Setyembre. Si Desa ang PA ni Claudine na ipinakulong ng aktres nitong Mayo dahil ninakawan daw siya nito ng mga mamahaling gamit na aabot sa 8.5 million pesos. Pero ayon kay Desa, si Claudine ang talagang magnanakaw dahil kinuha umano ng aktres ang mga gamit niya na nagkakahalaga ng mahigit sa 13,000 piso. Hindi naman totoo eh. Bakit ang tagal, di ba? Kung talagang naagrabyado siya, right there and then, dapat nag-file siya. Counter affidavit namin, doon sa charge ni Desa na theft. Ito, may mga testigo kami. Si Desa, walang testigo kami. May 2 testigo doon. Wala talagang ganung nangyari yung sinasabi niya. Talagang gawa-gawa lang nila ito. Nagsisinungaling siya. Ayaw rin siyang patulan. Magsama na lang sila ni Gretchen sa kulungan. Dawit din sa isyong ito si Gretchen dahil ang abogado raw nito ang tumulong kay Desa para makapagsampa ng kaso laban kay Claudine. Malungkot, syempre nakakaawa. Nakakalungkot kasi ginagamit siya ng kapatid ko. Kung in case man na mag-sorry siya sa'yo or mapapatawan mo ba siya? Oo naman. Yun lang naman ang inaantay ko eh. So, parang ang ano mo, si Gretchen na Ewan ko. Hindi ko alam, nababaliw na yata siya. Mayroon pong gag order na ipinaguutos ang hukumang lumilitis ng mga kasong tinutukoy. Ang mga impormasyong ginamit sa storya ay lahat galing sa tinatawag na open sources.